Sa taong 2025, pinagtibay ng Ministry of Health sa pamumuno ni Minister Dr. Cadil Sinolinding Jr. ang tatlong mahahalagang batas na naglatag ng pundasyon para sa mas matatag at mas maaasahang sistemang pangkalusugan sa Bangsamoro Region. Ang mga batas na ito ay nakatuon sa pag-upgrade ng mga existing hospitals at pagtatatag ng mga bagong pasilidad upang mas mapalapit at mapabuti ang serbisyong medical para sa bawat Bangsamoro lalo na sa mga liblib at nangangailangang komunidad. Isa sa pinakamahalagang tagumpay ngayong taon ang pagpapatibay ng Bangsamoro Autonomy Act No. 74 na nilagdaan noong May 26, 2025 na nag-convert sa isang Level 2 hospital bilang Level 3 Regional Referral Hospital na may 350 bed capacity. Kasabay nito, inaprubahan din ng Bangsamoro Parliament ang mga panukalang batas para sa pag-upgrade ng Dr. Serapio B. Montanier Memorial Hospital sa Level 2 na dating 25 beds na naging 100 bed capacity na ngayon. Kasali din sa mga inaprubahan ang pagkakatatag ng mga bagong Level 1 hospitals sa mga bayan ng Tipo-Tipo at Malusos sa Basilan. Ang mga hakbanging ito ay naglalayong ilapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad lalo na sa mga malalayong lugar sa BARMM. Maliban sa mga pasilidad, kabilang din ang kabilaang medical operations na isinagawa ng Ministry of Health sa ating mga kababayan. Umabot sa 74,536 pasyente na ang napaglingkuran sa major surgeries habang 9,171 pasyente naman ang nakatanggap ng minor surgical procedure. Kabilang sa mga makasaysayang tagumpay din ang kauna-unahang neurosurgery na matagumpay na isinagawa ng Maguindano Provincial Hospital na nagmarka sa Road to Level 3 na isang unang akbang sa BARMM sa makabagong minimally invasive surgery at mga matagumpay na orthopedic surgeries, cleft lip and palate operations, cataract surgeries at iba pang mahahalagang minor procedures. Umiikot po ang ating team all over the region. Sa katunayan nga po pumunta tayo ng Lanao del Sur, sa Tamparan, sa Wao, at saka sa Marawi City. Pumunta po tayo sa Tawi-Tawi, sa Bonggao, at lahat ng mga kababayan natin doon were informed na please come. And then pumunta rin tayo sa Sapa-Sapa, sa Tawi-Tawi. It's siguro mga 3 hours from Bonggao. And then, sa Sulu, we went to Parang, Luok, and Panama Hospitals. Nag-serve tayo doon. And then also in Basilan. So, kung titingnan natin, even dito sa atin sa Maguindanao, ay covered na rin po natin. Kung titingnan po natin, all we need to do now is go to your nearest RHU. Kung saan po natin makita na marami ang nangangailangang surgical services. Both general surgery, OB-GYN surgery, yung cleft lip and cleft palate, pati yung mga bulag, ay pwede po nating pagbigyan sila dahil alam po natin ang karamdaman at alam natin ang nararamdaman ng taong bayan kung sila ay mayroong kailangan pero they are constrained because of poverty, because of limitation of funds. At alam po natin ang maging epekto nito pag sila po ay nabigyan ng pag-asa at pagkakataon. Yung ating mga kababayan, dumadaan po yan sila sa tinatawag nating proseso ng ating social workers na kung saan ang ating MSSD at yung ating mga hospitals ay mayroon ng mga assigned personnel on this matter. Pag ang pasyente po ay nahihirapan o kaya kasama sila doon sa mga beneficiaries natin o kaya priority na mga beneficiaries, ang kailangan lang po nila ay magpatingin sa doktor, kumuha ng reseta, at itong reseta ito ay dadalhin po sa ating mga social worker na assigned on this aspect. And then, with the approval of our MSSD, pati na rin po yung ating mga members of the parliament, ipapakita lang ito sa ating, Mercury outlet na accredited. At doon po sa accredited na mga pharmacy na to, ay makukuha nila yung gamot na kanilang kailangan. So makikita mo talaga na direct ang impact nito sa pasyente. It's not only providing the medicine from the pharmacy, but making it accessible. Kasi palaging sinasabi natin, the question is the cost of medication. At ito po ay isang napakalaking tulong na ibibigay ng pamahalaang Bangsamoro
sa ating mga kababayan. Naitatag din ang mga dialysis units sa ilang pangunahing hospital at nakapagserbisyo sa 2,707 na pasyente. Nakapag-procure din ng CT scan machines para sa iba't ibang hospital sa rehiyon. Dagdag pa rito ang pagkakatatag ng eye centers, pagbili ng x-ray at ultrasound machines at paglalaan ng IT equipment upang palakasin ang hospital information systems. Isinulong din ngayong taon ang malawakang hospital building repair at expansion pati na din ang pagtatayo ng mga sewage treatment facilities at oxygen generating plants kabilang ang kauna-unahan nito sa WAO District Hospital. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo, nilagyan din ang mga hospital ng solar power systems, IHO-MIS servers at internet connectivity gamit ang Starlink na malaking tulong sa digital health services at data management. Sa kabuuan ng mga nakamit ng BARMM sa sektor ng ospital at serbisyong pangkalusugan ngayong 2025 ay sumasalamin sa isang rehiyong patuloy na bumabangon at nagtatayo ng matibay na sistemang pangkalusugan. Sa pagharap sa taong 2026, malinaw ang isang direksyon tungo sa isang mas malakas, mas moderno at mas inklusibong sistemang pangkalusugan para sa bawat Bangsamoro. Mula dito sa Bangsamoro Government Center, Farhana Cabalo, BIO News.